Good afternoon po. May gagawin po tayong cellphone dito. Ah, ito po ay Oppo A96. Nabasa raw po ito. Kaya bigla na lang namatay. Ngayon, check upin natin kung ano pong magiging sira. Ano na pong naging sira nito. Noong una, i-charge nga natin. Ayan, wala nga talaga. Wala siyang power. Bubuksan natin ito. Blower natin muna. Yan. So dito sa banda rito, dahan-dahan po kayo sa pagsikwat kasi nandirito po yung kanyang sensor po ng fingerprint. May flex po yung sensor na yon. Kaya dahan-dahan para hindi masungkit. Ano po? Ayan. Ingat na natin. Okay. So nabuksan na dati itong cellphone na ito. Kasi wala na po yung warranty seal ng kanyang so ito yung flex ng sensor ng fingerprint. Kaya dahan-dahan kayo nandito banda. Ayan. Tanggalin natin yung SIM card tray. Ito yung kanyang SIM card tray. Ayan. Ayan, dahan-dahan po dun sa sensor. Ayan po yun. Ito. Disconnect na siya. Tapos dito. Check yung dismantle yung battery. Hindi natin muna. Ito yung connection ng LCD at saka connection ng charging. So i-check nyo po ito, visualize nyo po kung may mga sunog. Wala naman, pati yung sa terminal maayos naman, pati yung sa battery terminal maayos. So check natin kung pumapasok na pag sina-charge. Diba? Sabi natin to. Ayan, meron siyang good po itong charging niya. Ayun sa tester natin. So punta tayo dito sa kanyang circuit board. Tanggalin natin itong mga connection ng antena. Tapos ito. Tanggalin natin ito. Ayan. So ayos siya.
Sa ganitong nasisira po ay namatay na nabasa, ang gagawin muna ninyo ay i-visualize nyo po yung kanyang circuit board. Kung may mga corroded or nasunog na mga parte, para pagkatapos linisin nyo po yung board. Kung meron kayong ultrasonic cleaner, yun ang gagamitin ninyo. So ito, nabuksan na rin pala ito nung unang nagbukas sila. Yun, dito yung may problema. Maaaring sira yung kanyang coil o nakaangat konti, hinang lang natin konti. Anong unang ginawa ito hindi nila napansin na umangat yung coil, baka ininitin ito, ihinang natin konti. Ayan, bumalik na sa dati. Ayos na. Ayan yung coil niya ito yung kanyang coil. Maaaring may umangat yung coil niya, hininangan natin ulit. Siguro nung binuksan nila ito, may sira na rin itong coil, hindi lang na siguro nila na balik ng maayos. Yung nabasa na ulit, subukan natin kung ayos na siya. Iwan natin i-try. Balik natin itong mga hindi ni-touch natin ng mga niya, para subukan natin, balik natin yung battery ulit. Tignan natin kung yun lang yung problema niya, kasi nahulog nga nito at dumaretso sa basa, balde. Try natin i-charge. Ayan, wala pa rin baka sira rin itong LCD. Try natin. Lagyan natin siya ng testingan natin ng bagong LCD ito. Saka natin ulit ng okay. Ayan na. Ayan. So sira din yung kanyang LCD. Blackout na, naapektuhan sa pagkabasa. Yan po yung mga cellphone po na nababasa para maiwasan po ninyo, huwag niyo na dalhin po sa mga para hindi po mabasa yung ating cellphone. Ingatan po natin, kasi kapag namabasa, marami pong naapektuhan na piyesa, nasira mapapagastos po kaya. Ayan. Forgot password. May password siya. Try na lang natin dito sa keypad. Ayun.
Ayan, ayos siya. Yan, sa pagkabasa nito, nasira po yung LCD, ano po, at saka yung kanyang coil. Ano po. So, sa pagbagsak siguro, umangat yung coil kasi na-disalign kanina. Tapos ito, sira din yung LCD. Kaya papalitan po natin. Tanggalin natin yung LCD na sira. Yung ipapalit natin ito eh. Yung testing natin kanina. Tanggalin nyo po itong protective shield ng ano. Tapos ating ipa-blower. Ipa-blower muna. Yan, na-blower na natin. Ano ito. Tanggalin natin ng LCD ko yan. Tanggal ng LCD. Yan. Marahan lang ano pagsikwat. Ayan. Ayan. Ito yung sirang LCD. Ano po? Ito yung bago natin ilalagay. Ano po? Ayan. Sira ito. Ito yung bago. Ito ilalagay. Yung bago natin install itong ano, tanggalin nyo po itong mga pandikit dito. Tapos ididikit nyo po ito. Para maganda po yung kanyang pagkakalapat dun sa ano. Ayan, nakadikit siya. Ayan. Saka natin ipapasok. Yan. Ito. Ganon yan. Papunta doon. Ayan. Ano, isakit nyo dito. Lapat nyo ng mabuti yung kailangan nakalapat ng maigi yung LCD dun sa yung flex ng LCD dun sa frame para hindi angat-angat. Kasi balik nyo po itong kanyang plastic cover, no, para hindi magkaroon ng hindi po ma-detach dun sa socket nya. Kasi balik natin itong battery. Yan, socket din natin uli. Ayan. Tapos testing nyo uli. I-charge. Ayan. Ayan. Bukas na, kaya gagawin natin dito, i-ano na natin, ating isasarado na muna. Balik natin ito. Isakit natin itong fingerprint ulit dito. Balik natin. Isakit natin ulit itong fingerprint dito, no. Balik natin. Tapos balik natin itong kanyang back casing.
decade na rin pala itong ano niya, switch, volume switch niya. Sa pagbalik nito, dahan-dahanin nyo pa, no? Para hindi pumano yung LCD. Dito kasi minsan na nadidiinan yung LCD, kaya pinapayo ko po na dahan-dahan po, ano, para hindi mabasag yung bagong LCD. Ayan, nailagay na natin yung casing nya. Balik natin yung mga tornilyo. Ito yung mamaya ibalik natin yan kasi naputol na. Natin yung mga tornilyo. Ayan, ibalik na natin lahat yung LCD, kaya i-visualize nyo rin po kung naibalik nyo lahat po yung kanyang LCD, ano, ay yung kanyang tornilyo. Kapag naibalik nyo lahat yan na yung tornilyo, so check nyo rin po yung mga ano kung nasa proper place, no? Tapos ito ibabalik din natin itong ano na to, na-decay na siya, naputol. Ayan, okay na. Balik na natin yung kanyang SIM tray. Ayan. So, tikid na kasi yung kanyang volume down, kaya ano, hindi na siya masyadong nag-pick up yung ano, yung ano, dito na lang siya magbawas sa media. Ayan. Yan,
Yan, bago po i-sara yung kanyang takip sa likod, ano po, tanggalin po natin yung mga lumang glue dito sa bandang likod. Kasi makapal na yung, kakapal po itong ano na to, magiging kalso po siya kapag hindi natin nilinis. Doon po angat po yung kanyang cover sa likod. Ay linisin natin ito maigi, no? Tanggalin natin yung parang mga namuong mga glue, mga lumang glue. Tanggalin nyo ng maigi ito, ang daming na glue. Pati dito sa takip niya mismo, meron yan nakadikit na lumang glue. Kaya lilinisin din natin maigi, ano po. Maraming glue na ano, tanggal. O ito, ibabalik natin yung ano. Yan. Ididikit din natin ito, ano po, yung casing niya saka yung LCD niya. Pero dahil ira-rubber band muna natin. Rubber band muna natin ito. Dito sa kanyang switch may problema rin. Nag-ground siya. Ayun, nakalabas siya. Kahit hindi natin pinipindot.